Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Mambusaw sa probinsya ng Capiz. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Mambusaw. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan na anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa aklat ng mga awit kabilong 80 kabanata, ang talata po ay 8. Mula sa Ehipto ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan, matapos ang tao rooy palayasin. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan. Matapos ang tao roo'y palayasin sa lupang dayuhan. Matapos ang tao roo'y palayasin. Manawing Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin, ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Dasal din po namin ang iyong paglilinis sa bayan ng Mambusaw sa probinsya ng Capiz. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Mambusaw nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at ang aming hiling tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming manunubos sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Hinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, 37 kabanata. Ang unang talata po ang ating babasahin. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa lupaing tinirhan ng kanyang ama. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Kung atin pong bibigyang pansin ang bahaging ito ng banal na kasulatan, samantalang ito po ay maliit, maikli, ano po? Ito po ay naglalaman ng mga katotohanan na marapat nating bigyang pansin. Ang sabi po, si Jacob ay nanatili. Si Jacob ay nanatili. Bakit mo ba inuulit-ulit, Bernie? Yung pananatili ni Jacob. Alam niyo po, samantalang tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon doon sa ating mga kapatid na nakakatagpo, tumatanggap ng pagpapala sa
pangingibang bayan. Ano po, yung mga kapatid natin na OFW, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanilang mga buhay. Ano po, sapagkat yung 1% po ng ating ekonomiya nakasalalay sa ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi po yung ipinadadala nila pabalik sa Pilipinas, nagagamit ng kanilang mga kapamilya dito sa ating bayan. Ano po? Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa kanila. Gayunman, yung pong pananatili sa bayang Pilipinas ay isa pong napakalaking hamon, lalo na nga at malapit na ang Noche Buena. Ikaw naman, Bernie, sinama mo pa talaga yung issue na yan. Pero kasi alam niyo po, isang katotohanan, tayo po, sabi nga nung isa kong nabasa na komentaryo, mahirap na nga tayo, papahirapin pa tayo. Pagmumukain pa tayong mga, alam niyo po, ito nga yung sinasabi ko dun sa isang nakausap ko, mahirap ipagtanggol ang isang taong hindi po ako lumalaban sa kung kanino. Alam niyo, mamaya ipagpe-pray pa natin ang ating Pangulo, ano po. Pero, isa ho sa dapat nating bigyang pansin, yung pagpapahalaga, yung paggalang. Ako po yun yung hinahanap ko. Yun yung gusto ko sanang matagpuan. Galing sa mga namumuno sa ating bayan na hindi ba pwedeng bigyan nyo ng pansin yung pagkilala man lang, paggalang man lang dun sa kalagayan ng ating bayan, naku, imbis na nagtatrabaho ang mga nasa gobyerno patungo sa kaganapan ng mabuting kinabukasan ng bawat Pilipino, korapsyon po ang nasa isip. Maniniwala ba kayo na ang isang gwardiya ng custom, may parang munisipyong bahay. Yung, yung ipinakita po nung na bahay nung isang pambihira. Ano po yun bantay sa Bureau of Customs. Pero, naku, Bernie, nang judge hindi po ako nang judge kasi hindi man po ako judge. Pero, yun po yung ipinakita no, na ang trabaho niya sa customs, gwardya, pero ang daming pera. Sana po kung sasabihin sa atin na kasi namatay yung kanyang multimilyonaryo na tiyuhin at ipinagkaloob sa kanya. Alam mo naman natin kwentong kutsero yun. Pero, maniniwala pa ako kung tumama siya sa loto, no? Yun nga lang, di siya tumataya. So, ako yun ang iniisip ko na yung pagbibigay pahalaga do'n sa responsibilidad, do'n sa trabaho na ipinagkatiwala sa'yo, anong ginagawa mo? Kasi kung hindi ako mangungurap, matutulad ako do'n sa mga magulang ko na isang kahit isang tuka, may trabaho ka, may tinatanggap kang sahod. Paano ka magiging isang kahig isang tuka? Liban na lang kung ikaw nagsusugal, nagda-drugs, nambababae o nanlalalaki, 'di ba po? Kung may mga ganito kang bisyo, malamang kukulangin ka talaga. Pero alam niyo po kung tayo mamumuhay ng ayon dun sa itinalaga ng Panginoon para sa atin, hindi tayo papagkulangin ng Panginoon. Baka magulat pa nga tayo, sumobra-sobra pa tayo dun sa meron tayo, 'di ba po? Paano posible yun kapag tayo tunay na
nagtitiwala sa Panginoon at ginagawa natin yung ipinagkatiwalang responsibilidad sa atin sa pamamaraan ng Panginoon. Hindi po natin kailangang mandaya. Hindi natin kailangang mangurap. Ano ba po gagawin niyo dun sa mga nangungurap? Ano ba po gagawin niyo dun sa mga sobra-sobra niyong pera? Naalala ko yung mga taga DPWH na nagkakasino na ang ipinapatalo milyones. Sabi nung isang nakausap ko, kasi hindi kanilang pera. Talaga naman, ano po? Pero mo para, hay nako, Panginoon. Mga kapatid, ako po'y naniniwala na yung pananatili natin sa ating bayan ay pwedeng maging pagpapala kung tayo gagawa ng ayon sa itinalaga ng Panginoon. Hindi dun sa mga kaisipan na ito po yung isang malungkot na bagay at ito po ay bahagi ng aking ginagawang counseling sa mga mag-aasawa. Ano po, na lagi ko pong sinasabi sa kanila, huwag mong ikukumpara ang mister mo sa makakahigit sa kanya. At gano'n din naman ang sinasabi ko sa misis. Kung hanap ka ng pagkukumparahan sa mister mo, di do'n sa panalo ang mister mo. At 'di ba po, dapat gano'n misis, dapat kung ikukumpara mo ang misis mo, mister ka, ikukumpara mo ang misis mo, mas sexy misis ko diyan. Mas maganda dapat gano'n. Ano po, hindi pa panloloko 'yun, Bernie. Hindi ko po sinasabing magsinungaling tayo. Magsabi naman po tayo ng totoo. Kaya nga sinasabi ko, hahanap ka ng pagkukumpara dun sa panalo. Total naman, ikaw na lang magkukumpara at sa sarili mo na lang naman yun, wag mo na ipagsabi. Kasi baka magulat ka, sumagot. Pero ang sinasabi ko po dito, yung ating kapanatagan, yung ating kasiguraduhan na kung ano ang meron tayo, yun yung kaloob ng Panginoon sa atin. Kaya yung mga hinahangad natin, bantayan natin. Bakit gusto mo ng extra na kotse? Alam niyo po, meron tayo isang kapatid, ano po, hindi naman kanya yung kotse, pero ginagamit niya kasi yung mga kotse para naman sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo, nakakatuwa sa Lord, pareho ng, pareho ng coding yung kanyang kotse. Yung kanyang dalawang kotse. Magkausap kami. Dalawa nga kotse mo. Pareho naman ang code. Naku, tawa siya ng tawa kasi sabi. Kaya nga hinahabol namin yung window hour lagi. Sa mga ganitong pagkakataon, wala po akong narinig na reklamo dun sa kapatid natin na nagpapasalamat pa siya sa sabi niya, "Nagpapasalamat nga ako sa Panginoon kasi pagka marami kong kasama yung mas malaking kotse kapagka ako lang naman, kasya na ako dun sa maliit lang." Sabi ko, "Wow naman talaga." Talagang kotse ng Panginoon. Totoo po. Hindi siya may-ari nun. Pero dahil siya'y naglilingkod sa Panginoon, malayang ipinagagamit sa kanya ng mga may-ari yung kotse. Dahil yung kanya naman hong responsibilidad, nangangailangan na magtungo siya sa iba't ibang lugar. Ano po. At ang Panginoon din ang nagkaloob sa kanya ng driver. Itong katotohanan ito, mga kapatid, gusto kong maunawa natin. Paano natin tinitignan? Inilagay tayo ng Panginoon sa ganyang sitwasyon. Ano, nagpapasalamat ba tayo o nagrereklamo pa? Binigyan mo nga ako ng dalawang kotse, Lord. Pareho naman Biyernes ang coding. Di ano pa, paano pa magagamit ko pagka Biyernes?
7 araw meron sa isang linggo. Isang araw ka lang magko-coding. Kahit pa sabihin mo sa akin na dalawa ang kotse mo at coding pareho ng Biyernes, wala ka bang paraan para magpasalamat sa Panginoon? Sandali ho ah. Hindi ko, baka mapanood niya ako. Hindi kita pinapagalitan. Ine-explain ko lang. Sabi ko lang na tama yung iyong ginagawa, kapatid, na hindi ka nagrereklamo. At yun yung tama na ginagawa dapat. Kasi sa mga sitwasyon ng buhay natin, makakakita talaga tayo ng hindi maganda. Ano, tititigan natin yung mga negatibong pangyayari sa buhay natin at babaliwalain natin yung pagpapala na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Hindi ba nakakalungkot yun? Hindi ba nakakahiya sa Panginoon yun? Na tayo na nga ang pinagkalooban ng Panginoon ng biyaya. Tayo na nga ang sinamahan ng Panginoon. Tayo pa ang mareklamo. Ano ngayon ang dapat gawin? Aba, nakakapagreklamo tayo kasi wala tayong maliwanag na kaunawaan. Ano yung kalooban ng Diyos para sa atin? Kaya alam niyo po, napakahalaga na tayo'y magbigay ng panahon sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat dito po sa ating pananalangin ay may pagkakataon tayo na makinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos at nagiging paraan ito ng Panginoon para maipaunawa sa atin kung paano mo ba tinitignan yung sitwasyon kung nasaan ka. Ano bang lumalabas sa labi mo kapagka nalalagay ka sa isang mahigpit na sitwasyon? Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay nasa sitwasyon na sinasabi ko hindi aksidente na ako'y napapakinggan mo, itinakda ng Panginoon sapagkat iniibig ka ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay lumakad sa landas palayo sa Kanya. At ang pinakamainam na gawin, magpakumbaba. Humingi ng tawad sa Panginoon at idalangin sa Kanya. Naliwanagan ang iyong kaisipan para yung landas na iyong tatahakin yung Kanyang kalooban. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyong katotohanan na aming namasdan. Kami po ay humihingi ng tawad dun sa mga pagkakataon na hindi namin ipinagpasalamat na kung nasaan kami, Panginoon. Sapagkat ang aming mga nakita ay yung mga negatibo, yung mga hindi magagandang mga bagay na hindi naman yun yung kabuuan nung iyong ipinagkaloob sa amin. Panginoon, kami humihingi ng tawad kung nabaliwala namin yung katotohanang ikaw ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. At kami po, amang Diyos, sa oras na ito ay nagpapakumbaba sa iyo at dumadalang. Kami po'y kahabagan mo, amang Diyos, sapagkat sa aming mga sarili, hindi po namin kayang ituwid yung aming mga kaisipan, yung aming mga puso, yung aming mga damdamin. Kahit sa oras na ito, dasal namin ang pangunguna ng iyong Santong Espiritu upang tunay kami maihatid sa paglakad sa landas ng katwiran. Lord, namin din pong idinudulog sa iyo na kami po ay kalooban mo ng sensitivity na maunawa ang iyong dakilang kalooban para nang sa gayon masunod namin ang iyong nais. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Mambusaw sa probinsya ng Capiz. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo ay tunay na magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Dasal namin ang pagkakaisa na siyang dumaloy at ang pag-iibigan na siyang maging ugat
ng pagtatatag ng Santong Espiritu ng altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Mambusaw. At ang aming hiling tunay, magtagumpay ang pagsamba, ang pasasalamat at ang paghahandog ng mga anak ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Mambusaw. At kami po'y nananalig na daloy ang iyong spirit of kapangyarihan. We decree the fire of revival sa Mambusaw sa pangalan ni Jesus. Ang aming hiling Panginoon, dumaloy din ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ang mga bayang ito ng may kapangyarihan. Dumaloy ang iyong kaluwalhatian at sa pangalan ni Jesus, mapawi ang anumang kasinungalingan ng kaaway habang dasal din namin ang pag-unlad na nagmumula sa iyo, na hayaan mong dumaloy sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo din po, Panginoon, na magtagumpay yung aming mga tagapanguno na yung itinalaga upang manguna sa aming pinakamamahal na bayan. Ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the of the Lord sa lahat ng opisina ng gobyerno. At ang aming panalangin tunay, Panginoon, yung mga bagay na ginawa sa kadiliman, malantad sa kaliwanagan, at sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng ganap na pagbabago sa aming pinakamamahal na bayan. Sapagkat tunay kami gagamitin mo bilang launching pad of the gospel, bilang missionary sending country, at bilang America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga misyonero sa iba't ibang paanig ng daigdig. Panginoon, dasal namin na sa paghahanda pa lang ng aming mga misyonero, maipagkaloob ang lahat nilang pangangailangan upang sila'y magtagumpay para sa iyong kalooban. As we also pray for the fulfillment of your purposes, Panginoon, sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Lord, ang aming hiling tunay, magtagumpay ang aming mga kapatid sa pagsunod at pagganap ng iyong dakilang kalooban. As we also pray, Panginoon, sa aming mga kapatid amang Diyos na nasa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, dasal namin ang pagsama ng iyong Santong Espiritu. We declare the fire of revival sa mga misyonero, sa mga iglesia, sa mga lingkod mo, Panginoon, na nasa bayang ito. Hayaan mong maranasan nila ang pagsama mo ng walang katulad sa pangalan ni Jesus. As we also pray for Hong Kong, Macau, Taiwan, mangyari ang iyong itinakda, ang iyong itinalagang pagkilos sa mga bayang ito. Ngayon din po sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Sinasalita namin ang apoy ng revival sa pangalan ni Jesus. As we also claim for peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare there's no house and lot with parking, with a no vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. Amen.
Many, 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 many. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.